Naku po, totoo kaya ito? Duterte mga ari-arian, hinahanap na Marcoleta, Big Pasabog, BBM, Tamba. Ayan, syempre itong balitang ating matutunghayan ngayon ay nagmula kay Pinas News Portal. At ito po ang inyong lingkod na si BT na magbibigay ng reaksyon at komento dito sa video na ating matutunghayan ngayon. At huwag na natin pagtagalin at sabay-sabay na nating panoorin ang laman ng video na hatid sa atin ni Pinas News Portal at bibigyan natin ng reaksyon ng balitang ito. Pasok! Hinahanap na ang chopper at private jet ng mga Duterte pambi. Hinahanap na yung chopper tsaka private jet? Meron ba? Parang wala akong nakikita. Ito matindi. Oo. Tingnan natin kung anong balita patungkol dito sa mga private jet at mga mansyon at mga chopper ng mga Duterte. Naku, sa Davao to, sa Davao. Ito po, tingnan natin, yung kay Wency Cornejo, yung sinabi niya. Kung kinurakot ng mga Duterte ang pera ng bayan during PRR this time, nasaan ang bahay nila sa Ladislao? Helicopters, private jets, mga engrandeng bahay, bakasyunan, at kung ano-ano pang senyales ng lavish lifestyle. Iisipin niyo po ito, Sila Tambi, ilan ang bahay sa Forbes Park? Sila Saldico, ilan ang kondo sa BGC? Ilan ang bahay nila? Meron silang private jets, meron silang chopper. Kita mo, mga congressman lang yun. Di ba? Magtataka ka. Pag-usapan natin, ganyan. Magkano lang ba ang sweldo ng congressman? Maa-afford mo ba na makabili ng mga maraming bahay, maraming ari-arian, chopper, jet? Di ba? Kasi sabi ko, medyo mataas naman. Pero kung sa di ba, magkano lang naman yun para mabili mo yung mga ganong klaseng bagay? Di ba? Parang napakalabo. Siyempre, sa sayo pa lang sa bahay mo pa lang, may ibang expenses ka na So, gagastusan mo pa yun. Di ba? Kahit naman ang presidente, hindi naman milyon na ang sinusweldo niyan. Milyon ba? Milyon ba? Di ba? Hindi naman. Di ba? Kada isang buwan. Pagpalayo, 100,000 sinusweldo, pero hindi naman siguro milyon-milyon araw-araw para makabili ka ng ganyan. Siguro, baka mamaya yung mga jet nila is, made in China. Props sa China. Tapos yung mga Duterte ka, hindi natin nakikitaan ng ganyan. Kita nyo naman yung bahay ni PRRD. Diba? Is talagang bahay. Masasabi mo talagang bahay lang talaga. Hindi siya mansyon. Diba? Hindi siya mansyon. Ang Duterte ba may helicopter? Samantalang nanghihiram pa nga, ayaw pahiramin ni Lisa itong si Sara. Nanghiram lang ng chopper. Siniraan pa sa media animal, samantalang nasa usapan nila yun. Mantakin mo, nanghihiram lang si BP Sara ng chopper. Tapos hinahanapan nila ng chopper. Mantakin mo tong mga politikong to, no? Pwera kay BP Sara, pwera sa kanya. Mantakin mo yung mga politiko na yon is nakaka-afford ng ganun klaseng mga bagay. No? Di magtataka ka Diyan pa lang magtataka ka na Pwera na lang kung pinanganak kang hasindero. Diba yun walang problema. Yung super yaman mo na. Pero kahit nga super yaman ka na, medyo manghihinayang ka pang bumili ng ganyan. Pwera na lang kung talagang hindi galing sa'yo yung perang kinikita mo. Hindi mo pinaghirapan. Yung tipong kinukuha-kuha mo lang. Kasi mas maganda yun yung hindi mo pinaghirapan, kahit ano ibibili mo nun Kasi hindi ka naghirap dun Pero kung naghirap ka, mag-iisip ka kung ano bibilin mo ron. Nanghihiram. Walang chopper. Di maghanap kayo ng chopper. Then, saka natin pag-usapan, kurakot ba ang Duterte? Hanapan nyo ng private jet. Ay, naku mag-ingat ang mga Duterte. Baka taniman kayo ng jet tsaka chopper. Tanim chopper tsaka tanim jet. Magulat yung mga Duterte, inimbestigahan yung bahay nila, nilagyan ng chopper. Todo effort na yun. Sabihin Shopee, special delivery, chopper. Tapos biglang pupunta yung mga mag-iimbestiga. Sakto, pagka-deliver, nandun yung mag-iimbestiga. May chopper kayo. Duterte. Hanapan nyo ng 10 bahay sa Forbes Park. Ang dali namang makita yun Di ba? Bakit they will keep on insisting na mayroong billions na ninanakaw ang Duterte?
If there are billions na ninakaw ng mga Duterte, dapat kita sa bahay, sa sasakyan, Mm-mm. sa chopper, sa private jet. Mm-mm. Wala po eh. Dapat nakikita talaga doon. Wala po. Ilang beses na naming na-meet si PRRD. Among kotse niya, first time na na-meet namin siya, pick up. Bulok-bulok pa. Totoo yan, hindi ko kayo binibiro. Mm. Yung mga pangalawa, pangatlo, kotse niya, I'm not sure, pero parang lumang Fortuner. Di ba? Naging presidente ito. Ang tagal mayor nito. Oh. Alam nyo, baka sabihin nyo, pinagtatanggol mo lang Coach Oli. Yun yung nakita namin eh. Kasi makikita naman namin sa parking lot kung meron talaga mga magagarang kotse. At saka dapat kasi, kung meron talagang magagarang kotse, ang mga Duterte, sa pagiging mayor pa lang naman nila siguro is makikita na yun. Diba? Kasi lagi nilang idinidiin, nakurakot ang mga Duterte. Gusto nilang patunayan sa sarili nila, nakurakot siyang mga yan. Pero paano mo masasabing kurakot siyang mga yan kung nung nagsisilbi pa lang sila sa lokal na gobyerno, is wala sa kanilang nakikitang ganon? Diba? Kasi ulitin ko, pinag-uusapan natin dito, kung kurakot siyang mga yan, dapat sinuka na ng Davao yan. Diba? Unang-unang makakaramdam dyan is yung mga tao sa Davao. Diba? Hindi yung mga nakapwesto na nagrereklamo sa mga Duterte at nagsasabing kurap ang mga Duterte. Eh yung mga taga Davao, hindi nga nagsasalitang kurap ang mga Duterte, tapos kayong walang kaalam-alam dyan na nakapwesto. Napaupo-upo lang dyan sa posisyon nyo, sinasabihan yung kurap ang mga Duterte. Ibig sabihin, mas marami kayong alam sa mga Duterte kaysa sa mga tao sa Davao. 'Di ba? Kung kurap ang mga Duterte, 'di ba dapat mga taga Davao ang unang nakakaramdam niyan? Sila ang unang sumasalo niyan. 'Di ba? Ngayon, kung talagang ipipilit niyo na kurap ang mga Duterte, napakalabo. Kaya kayo nasisira, kaya hindi kayo pinaniniwalaan. Kaya nagtataka kayo, bakit ganito? Bakit ganyan? Kung ano-ano na yung sinasabi namin sa mga Duterte, kung ano-ano na yung kinakaso namin, bakit hindi naniniwala yung mga tao? Kasi talagang hindi maniniwala sa inyo yung mga tao. Kung yung mga taga Davao nga na mismong taga Davao hindi naniniwala, yung mga tao pa kaya na hindi taga Davao, di ba? Kasi maniniwala kami kung nasa 100% ng tao dyan sa Davao ay nagsasalita na kurap ang mga Duterte. Kasi hindi naman manhid ang mga tao dyan sa Davao para hindi nila maramdaman na niloloko sila ng mga Duterte. Alam nila yan. So ibig sabihin, hindi sila nagsasalita laban sa mga Duterte. Ibig sabihin yan, walang ginagawa sa kanila yung mga Duterte. At saka ito, panahon na ni Marcos to. At alam naman ng mga taga Davao, kung sakasakaling may nagawang atraso ang mga Duterte dyan, pwede nilang bawian ang mga Duterte. Pwede nilang ibagsak, pwede nilang gantihan. Dahil ito nga ngayon, di ba, binabaon ng mga Duterte. Pwede nilang bawian. Pero bakit hindi nila binabawian? Kung talagang kurap ang mga Duterte. Kasi kung may mga unang magagalit dyan, hindi kayong mga nasa pwesto na galit sa Duterte. Ang unang magagalit sa mga Duterte, yung mga tao dyan sa Davao. Yun. Oh, hindi rin pwedeng mauna magalit yung mga taong pinaglingkuran ni PRRD nung presidente siya. Kung talagang nanloloko siya o korap siya. Kaya kasi sinasabi ko dito, mga taga Davao ang unang kikilos dyan. Pero hindi naman sila kumikilos ng laban sa mga Duterte. Bagkus, lalo pa nilang sinusuportahan, lalo nilang pinapakita at nagpapasalamat sa mga Duterte. Di ba? Diba? Nagkita kami sa isang lugar na maliit lang yung parking lot, andoon lahat ng sasakyan. Oo. Pati sasakyan ng bodyguard. Oo. Ay, nako. Magaganda pa yung kotse ni Banat Bay tsaka nung mga Banateros eh. May totoo. Ngayon, pwede kayo hindi maniwala sa akin, di ba? Pero tingnan nyo nangyari. Yung taong bayan tiwala sa Duterte. Kasi kung magnanakaw si PRRD,
si VP Sara. Siguro binibitay na ng taong bayan ngayon. Ay, Isipin mo sinasabi yung natin. sobrang pagmamahal ng taong bayan kay PRRD. Nag-overflow, nakinabang si VP Sara. I'm sorry VP Sara, but I know this is your accomplishment also, but may VP Sara because of PRRD. Even nga si Bongbong Marcos nakinabang sa pagmamahal ng taong bayan kay PRRD. At saka kung may mga ginagawang hindi maganda ang mga Duterte, hindi naman nanalo si Baste. Hindi naman nanalo si Pulong. Hindi man nanalo si Sara Duterteng Vice President. Diba? At saka nung nakulong si PRRD, dapat ang mga tao, ang mga tao ay nagbubunyi sa pagkakakulong niya. Sino lang ba yung mga nagbubunyi? Yung mga galit lang sa mga Duterte. Hindi naman ganun karami, pero marami ang nalungkot. Halos milyon-milyon ang nakisimpatya sa pagkakakulong ni PRRD. At patuloy pa rin na nananalo ang mga Duterte sa eleksyon. Di ba? Bakit ganun? May kurap ba na ganun? O baka sabihin nyo naman, baka tinatakot ng mga Duterte yung mga taga Davao kaya hindi sila matalo. Yun nga yung tanong ko kanina Eto panahon na ni Marcos, di ba? May panahon na to para gumanti sila sa mga Duterte. Yung mga taga Davao kung may ginawang atraso ang mga Duterte sa kanila. Di ba? Nung eleksyon pa lang, pwede na nilang bawian. Si Marcos ang presidente nun. Pwedeng suportahan ng mga taga Davao ang ini-endorso ni Marcos. Bakit hindi nanalo dun? Diba? Sko naman. Hindi naman magiging presidente ito kung hindi mahal ng taong bayan si PRRD. Oo. Nagtandem lang sila ni VP Sara. Kung tumuloy tumuloy presidente si VP Sara, presidente na si VP Sara, ni hindi mauungusan ni Bongbong Marcos si Leni. Yun pa yung isa. Diba? Kaya yung sinasabi ni Gadon na dahil kay BBM, kaya nanalo si VP Sarang Vice President. Sa totoo lang, ito yung gusto kong linawin sa sinasabi ni Gadon. Diba? Hindi naman talaga intensyon tumakbo ni VP Sarang Vice President. Yung mayor ang gusto niya Inamin na nga ni Senator Amy. Naka-file na si VP Sara ng pagiging mayor kaso nga lang niligawan nila. Bakit niligawan nila si VP Sara? Diba? Bakit niligawan pa nila? Kung kaya naman pala nila. Siguro naman marami silang makikitang Vice President bukod kay VP Sara. Kasi malakas naman ang Marcos Sinasabi ni Gadon, malakas ang mga Marcos lang naman, loyalista lang naman nagpanalo dyan kay Sara Duterte. Ganun pala malakas pala tiwala nyo Siguro naman kahit pinakabobong Vice President, ang itandem kay BBM, mananalo yun kasi malakas ka mo Bakit kinailangan pang ligawan si VP Sara? Bakit kailangan ang mayor gawin pang presidente? Bitawon mo na yung pagka-mayor mo, mag-vice president ka na lang. Bakit kailangan pa siyang kulitin, dayuhin sa Davao? Diba? So may ibig sabihin yun. Ayun ba yung natalo kasi ni Leni? Diba? Kasi nga alam naman natin, halos dikit lang ang bilang ng boto ni Leni at ni BBM. Hindi ganung magkalayo nung natalo din si BBM kay Leni. Natalo ni Leni si BBM. So, kailangan nila ng malakas na isa pang puwersa para maiwan ng tuluyan ang bilang ni Leni para hindi siya makaabot ng presidential. Kasi kung hindi sumama si VP Sara kay BBM noong mga panahon ng eleksyon, malaki ang posibilidad na pwedeng maging presidente si Leni Robredo. Maaaring matalo niya uli si BBM. So para hindi matalo si BBM, maglalagay sila ng isa pang malakas na may matatag na pundasyon. So ayun si VP Sara. So syempre ang mga Duterte, marami ding supporter yan. Kung sino ang mga taong bumoto kay PRRD nung presidente siya, yun din ang boboto bilang Vice President kay Sara Duterte.
Kaya nagsama yan, kaya naging 30 million ang bilang ng botohan. 31 million, 32 million lumakas. Kasi yung supporter nila at supporter ng Duterte, supporter ng Marcos nagsama. Bukod pa dun yung mga walang hindi kasama sa mga suporta. Yung mga meron-meron lang. Diba? Kaya ako sa pinagsasasabi ni Gadon, ako, napapakamot na lang ako ng ulo. Hindi niya mauubusan. Di ba, remember, hindi nga siya nanalong vice president Oo. kay Kaya nga yun Lenny. ang ayaw niyang maulit eh. Kaya kung yung pinaparatang nila na may mga ninakaw na corruption na ang mga Duterte na mga billions, asa ng bahay sa Forbes? Magagarang bahay, asa ng chopper, asa ng private jet. Hindi mo basta lalabas at lalabas kung billions ang ninakaw ng Duterte. Una, lalabas, merong magagarang pag-aari yan. Bakit walang mapakita itong gobyerno natin? Ang tagal ng hinahanapan ng billions na nakaw ni Trillanes ang Duterte, wala pa siyang nakikitang bahay. Na maayos-ayos. Na medyo makikita natin ba nasa ano to? Kalahating milyon. Yung ganun ba? Ang daling hanapin nun. Private jet, dali niyong hanapin yan. Oh. At saka, kung magnanakaw ang Duterte, again, hindi siya pagkakatiwalaan. Oo. Kaya nga grabe tayo ngayon eh. Hindi magpapabalik-balik sa pagiging mayor, vice mayor, congressman, ang mga Duterte dyan sa Davao kung magnanakaw ang mga Duterte. Di ba? At hindi para maging vice president si Sara Duterte. Oh, kita nyo naman sa survey, hanggang ngayon malakas pa rin si Sara Duterte. Grabe namang mga magnanakaw yan. Kaya nga, dumadaan tayo sa sobrang politika ngayon. It's because of the power of Duterte of PRRD. Dahil ayaw nilang maupo si Sara. At yun ay dahil kay PRRD. So sobrang tiwala. Pambihira. Magtitiwala bang taong bayan hanggang sa anak ng kurako tong si ano? Ang Duterte? Nakikita nyo po. Wala silang mapakitang ebidensya. Sakto tong sinabi ni Wency. Wala man lang kayo makitang bahay na maayos. Wala kayong masilip. Tagal nyo nang sumisilip eh. Tagal nyo na nang bubutas, wala pa rin kayong mabutas. Yang sinasabi ni Trillanes na bangko hanggang ngayon wala pang lumalabas. Oh. Panga na lang naniniwala dyan kay Trillanes. Oh. Tingnan po natin tong next. Tapos, eto pa, pag tiningnan po natin, ang laki na ng problema natin sa gobyerno sa nakawan ngayon. Tapos isa pang pahirap to. Tingnan po natin. Alam mo ba kung ilang ulit natataas ang ating economy? Sapagkat pagka nababa ang presyo ng kuryente, dadami. Ayan, ito sinasabi ni Marcoleta rito, tanggalin na natin yung VAT sa kuryente. Oh, yung VAT. Epektibo, bakit epektibo? O eto, tataas ang ekonomiya natin. Paano? Ang magninegosyo. Yung manufacturing lang. Yun naman existing na negosyo dito, lalong makakapaggawa ng mas maraming. Kung tatanggalin yung VAT, dyan na nga lang kumikita yung mga buhaya, yung mga di ba? Saba. Produkto, yung servisyo, lalong Sa mga tweet, dadami ang negosyo, tataas ang output ng negosyo, Pati trabaho. dadami ang trabaho. Ayan, ito sinasabi natin kanina. Yung investor, papasok. Kasi maganda ekonomiya. Dapat yan, ginagawa ng paraan. Hindi, nagpapatutsada lang si Claire. That is a totally different story. Di ba? Itong isa, may ginagawang paraan, paano aasenso Pilipinas. Yung isa, sinasalag lang yung tatama kay Bongbong Marcos para ibato kay PRRD. Hindi po aasenso ang Pilipinas sa ginagawa ni Claire na ganyan. Ito, tanggalan mo VAT. Kaya nga hindi ko maintindihan ito. Etong si Mr. Batman na etong Recto, ayaw niyang tanggalin, ayaw niyang bawasan yung mga VAT. Hindi. Hindi na naman nila babawasan niya. Saan sila kukuha ng yung mga spoiled? Diyan nga kami nakakakuha ng pambili ng sports car eh. Diyan nga kami nakakakuha ng pambili ng mga bahay sa Forbes Park. Bakit tatanggalin yan?
alam mo, huwag kayong matakot mawala ang tax. Ayusin nyo ang korupsyon. Maraming pera Pilipinas kahit mabawasan tayo ng tax. Bakit naman ang UA? Hindi nila tatanggalin yung tax. Diyan kami kumikita eh. Ay, di ba? Parang ganun mga... Kaya hindi nila babawasan yan. Eh, pag binawasan nila yan o kaya tanggalin nila yan, paano na sila? Mawawala na ng saysay ang kanilang mission sa mundo. Di ba? Yan ang pinaka-superpower nila eh. Kumbaga yan ang spinach nila eh. Yung tax. Diyan nabubuo ang Wala naman tax. E sabihin mo, asensado naman. Eh, Coach Oli, asensado yun. Mataas ang ano nila. Mataas ang negosyo nila. Mataas ang kanilang turismo. Oh. Eh, kaya nga bakit mababa ang turismo natin? Bakit nga ayaw mag-invest? Dahil nga sa nakawan dito sa gobyerno natin. Tama. Dahil nga sa peace and order kaya walang turismo. Yes. 'Di ba? Hindi nasusolusyonan yung droga eh. Tapos ang taas pa, may VAT pang ganyan. Tayo mataas ang kuryente compared sa ibang bansa. Oh, ngayon kung bubuksan mo, alisin mo VAT niyan, maraming papasok na negosyante. Maraming makikreate na trabaho, 'di ba? Oo. Oh. So, gaganda ekonomiya. Pambihira tong kasi ito namang kasing mga tao ni itong mga sekretary, itong mga tao ni Bongbong Marcos, wala nang inisip kung hindi ipagtanggol siya eh. Hindi ipagtanggol yung ekonomiya ng Pilipinas. Eh, yun ang trabaho nila. Tataas ang income, dadami ang buwis. Maraming Anong malay mo, sabi ko, sa parang ito, ngayon lamang tayo talagang tataas ang GDP. Oo nga naman. Malay mo, Ang ganda nung sinabi ni pag tumaas ang negosyo, dadami trabahador. Pag maraming tama. trabahador, tataas ang tax. Yes. 'Di ba? Parang yan yung prinsipyo ng mga Chinese. Murahan mo yung kanyang produkto. Maraming magtatangkilik. Pag maraming tangkilik, lamang ka pa doon sa mamahalin na produkto na nilalangaw naman. Ganyan ang nangyayari sa Pilipinas. kapag ginawa natin 10% ang growth ng GDP natin, Oho. kahit kailan hindi pa tayo umabot ng 9%. 8% hindi pa tayo umabot. Yes po. Pinakamataas panahon ni President Digong, 7%. 7%. Oh, grabe, 'di ba? Panahon pa ni Digong. Ano kaya nangyari dito kay Bongbong Marcos? Pambira. Ito. Oh. Kaya paano kung gano'n ang argumento? Naisip nyo ba? Nakwento nyo ba? Na-simulate nyo ba? Oo nga. Hindi, alam mo, hindi isipin ni Recto yan. Basta si Recto, huwag nyong gagalawin tong tax. Huwag nyong babawasan. Huwag nyong aalisin. Akin yang bat. Hindi sila makikinig Amin yan. Diyan kami kita. sa paliwanag. Alam mo, sasabihin lang sa'yo ni Recto, huwag nyo kaming utusan. Wala ba't kami hina? Di ba? Yan ang mga trabahador ng Pilipino. Sekretary. Pasahod kayo ng gobyerno animal. Tapos huwag kayong utusan. Ano naman, ano? Siga. Kung lang mangyayari. Kasi ang mangyayari ron, bababa ang production cost. Oho. Ba, magiging Magiging competitive tayo sa mga katabi nating bansa. Di ba? yun naman ang nakalagay sa EPIRE. Oo. Di ba? Oh, yes po. Sabi niya, transparent and reasonable price of electricity Oh. within a regime of fair and true competition. Oh. Yun ang sinasabi. Ayun. So that our products kanya will be competitive in the world market. Yun, opo. Nasa EPIRA. Ayun pala. Wala nga nang ginawa yan si Bongbong Marcos, di ba? Patay na negosyo, biyahe pa ng biyahe, sabi may papasok na investor. Kayo naman kasi, isa pa kayo mga loyalista eh. Nagpapabudol naman kayo. Buti kung kayo lang nabubudol, nadadamay pa. Hindi pa nagkikising eh. Nagkaloko-loko na Kayo nga mga pula. Kayo mga pink. Sabihin nyo nga. Gumaganda ba talaga ekonomiya natin? Si Claire lang nagsasabi yan. Tapos yung mga pink kaya alam mo, nawala ang respeto ko sa Dilawan. Sa totoo lang. Kasi, di bali nang magkaloko-loko ang ekonomiya natin. Hindi bali nang makalusot ang mga Naging korap. kain suka sila. Nawala yung prinsipyo. Basta wag lang bababa si Sara dahil uupo. Ay, wag lang bababa si Bongbong Marcos dahil uupo si Sara. Yan lang ang kanilang naratibo. Yan lang ang kanilang end goal. Paano? Hindi na makakapasok yung mga dilawan kapag talagang naging presidente si Sara Duterte. To sustain Bongbong Marcos until 2028. At siraan si BP Sara until 2028. And then, they will get the position in election sa 2028. Okay, walang problema. Gawin nyo ng patas. Yes.
Di ba? Ang problema sa mga to, sigaw kayo ng sigaw ng korupsyon. Nagpapagamit naman kayo sa korap. Ayun, at ating natunghayan ng video na nagmula kay Pinas News Portal at syempre natunghayan natin ang boses at video na yon na binigyan natin ng reaksyon na nagmula kay Coach Oli. Syempre, supportahan nyo yung channel ni Coach Oli. Mga katunay, pakibisita nyo yan, alright? Kayo mga katunay, anong masasabi nyo tungkol dito? Comment lang po kayo sa comment box. So once again, I'm BT and I'm out. Peace.